What's up guys? Welcome sa ating Option FX educational webinar. So weekly analysis tayo. So review muna natin yung previous analysis natin last week. Ano yung mga fundamental bias natin, trade ideas, and mga trades natin gamit yung FX system. Start tayo dito sa trade natin sa gold market, no? Dito sa FX system, makita natin may buy signal tayo or confirmation, no? So makita natin yung entry natin dito, yung buy position na to. So dahil yun sa signal na buy confirmation na maganda mag-enter ng buy sa price na ito. Makita natin nag-secure partial profit tayo ng 100 pips. Makita natin dito yung sell confirmation or sell signal dito sa previous market. Makita natin nag-drop siya. Then nag-create ng bagong signal for buy position, no? So yung trade na to is holding above siya sa price holding above 2,330 key level. Dito naman, sa silver naman, so alam naman natin na yung gold and silver ay correlated, no? Ibig sabihin, mostly, yung price ng market sa gold and silver ay parehas lang. If yung gold ay tumataas, then yung silver ay possible na tumataas rin. Dahil may positive correlation sila. Dahil sila ay isang metal and commodity market. So makita natin dito, if tumataas ang gold, tataas rin ng silver. Kaya makita natin dito yung silver, sa FX system natin may buy position dito, buy signal sa gold, and sa silver meron ding buy position. May mga buy signal rin. Makita natin dito, buy signal sa 30 minutes time frame, and ito yung buy position natin, no? And nag-secure profit tayo ng almost 300 pips. So mas volatile yung silver na yun dahil nagbe-break above siya sa high, no? So mas malaki yung movement ng silver na yun kaysa gold. So yung previous trades natin. So start tayo dito sa weekly, sa gold natin, no? Yung previous analysis natin sa gold. Makita natin sa weekly ito. Makita natin nag-form siya ng previous week, no? Nag-form siya ng bearish weekly candle, no? Na indicating na possible na mag-drop pa siya. Kaya yung analysis natin ng previous week, so ito makita natin, dito pa lang yung market, no? Last week. Yung nag-shift siya ng market sentiment fundamentals na bearish sa USD, nagkaroon siya ng bearish weekly candle, no? Kaya yung last week anticipation natin na possible na yung bullish move sa gold ay mag-cause ito ng upper week, no? Then mag-close below siya sa opening price, nag-create siya ng bearish candle. Kaya na, ito yung expectation natin, no? Possible na mangyari last week, no? So nangyari siya, tingnan natin yung current week na nag-open siya, tumaas muna siya, then nag-create siya ng upper wick, no? Then nag-close siya ng small candle, no? So yun yung nangyari. Yung hari pop. Nag-open siya, nag-bullish move. So yung bullish move na to dahil sa economic data, nagkaroon ng liquidity, no? Na tumaas yung market, then nag-reverse pababa. So yung upper week. Kaya yung next week analysis natin or this week, possible na mag-continue mag-bearish, i-retest yung key level dito. Tingnan natin. So mga key level natin ay sa lower time frame, makita natin yung analysis natin. Makita natin nag-hold above siya sa 2,300 key level, no? 330 key level, 2,330. Makita natin nag-bullish move dito, bullish move dito. I-reject yung key level, no? Then dito meron tayong economic data sa USD. So tingnan natin yung economic calendar.
ng May 27 last week. Ito, nag-cause ito ng bullish move sa USD. Then nagkaroon ng USD weakness dahil sa lower data sa gross domestic product or GDP and lower PMI data and yung PCE data sa US, no? So nagkaroon ng USD bearish sentiment. Kung titingnan natin sa DXY, makita natin yung weakness ng USD, no? So ito yung analysis natin last week, no? Rejection sa 105 key level and possible break below dito sa 104.5 key level. Makita natin dito yung previous week ni-reject din, then last week naman ni-reject ulit. Nag-continue yung bearish momentum sa DXY or sa USD index. Makita natin yung bearish move, no? Then bullish move naman sa gold market. So hindi siya nag-break above sa 2360 key level, no? Kaya nag-maintain yung higher time frame na structure na bearish movement sa gold. So yung positive news sa or yung negative news sa USD, so nag-cause ito ng liquidity or na-price in agad yung data. Naging liquidity siya sa higher time frame, no? Dahil mabilis siya na price in, no? So hindi siya nag-close above sa 2360 key level, continue yung bearish momentum. So dapat marunong tayo magbasa kung ano yung pricing in concept, kung kailan magiging price in, no? Kung anong price, and paano basahin yung economic data, kung may impact pa ba ito, malaki ba yung impact nito or mababa, and magkukos ba ito ng malaking movement sa market, no? Mga ganon. So dapat alam natin yung impact ng economic data and fundamentals sa market. So nagkaroon ng USD weakness and gold weakness, no? So yung economic data na USD bearish sentiment ay hindi siya enough data para tumaas pa yung gold higher, no? So nag-fail siya mag-break above dito sa key level, no? If nag-close above dito yung candle, yung 4 hour or 4 hour and 1 hour candle, possible na mag-continue sa pataas. Pero hindi siya nag-close above eh. Ni-reject ng key level ng price yung key level, no? Ni-reject. And wala tayong masyadong strong fundamental, no, or economic data para mag-push higher ang gold. Kung titingnan nga natin sa weekly, makita natin dito yung push higher, yung bullish move sa gold na ito is naging liquidity lang siya to continue lower. Dahil kung titingnan natin yung hard time frame, is bearish pa rin yung gold. Bearish pa rin, kaya nag-cause ng bearish move, no? So if yung nangyari last week, nagkaroon siya ng opening price, ni-reject yung nag-continue lower muna, then ni-reject yung key level, possible dito, then nag-bullish move. So ganyan yung confirmation natin na bullish move, no, bias natin. If nagkaroon ng lower week or nag-move lower muna, no, below sa opening price ng weekly candle to grab liquidity sa key level, no. Then may economic data tayo na positive sa or negative sa USD, no. Nag-cause ng gold bullish move dahil sa USD weakness. Doon possible na tumaas yung market na magkaroon ng ganitong formation. Pero hindi nangyari yun. Nagkaroon ng, so wala pang lower week siya, nag-open siya, nag-bullish move siya. So yung bullish move na ito,
dahil yan sa economic data na USD weakness kaya nagkaroon ng gold bullish move. Pero wala pa siyang lower wick. So walang lower wick. Kaya yung bullish move na yun is na price in na agad ng market. Then nag-continue na bearish momentum kaya naging liquidity siya to move lower. So ito yung nangyari, nag-bullish move siya, then nag-continue yung bearish move, no? Ni-reject. Nag-move lower, then small lower wick, no? So yung ano, naging liquidity siya to move lower. So yung nangyari last week, no? For this week naman, expectation natin na mag-continue siya lower, no? I-grab yung 2,300 key level dito. If mag-continue yung USD bullish sentiment, no? If meron tayong positive data sa US, no? Isa yan sa makatalis na for gold lower, no? Possible na if nag-bullish move yung ano, yung weekly candle, then mag-reject, no? Mag-create ng upper wick, then continue lower. Ito yung unang bias natin. So kailangan magkaroon ng upper wick, no? Possible na dito or dito. If hindi naman yan yung mangyari, possible na mag-move lower muna siya dito, i-retest yung previous key level, no? Then mag-close above siya or move higher siya, no? Na magkaroon ng rejection, no? Sa key level. So yung mga big bullish move sa weekly, no? Yung mga malaking candle, dapat meron tayong mga fundamental catalyst dyan para magkaroon ng volume, no? Mga economic data, mga real-time event, no? Kung meron tayong mga fundamental catalyst for gold higher. So, ayan. So, yung analysis natin, easy natin. So, move lang natin to. So, ito yung bias natin, no? So, move lang natin to. So, anticipation natin yung pullback muna siya. Ayan. Analysis natin. So, possible na if nag-continue yung bearish momentum na to sa higher time frame, no? Tingnan natin. Continue yung bearish momentum. If below siya ng 2,330 key level, possible na i-retest ng market yung 2,300 key level. Then dito sa price level na to, kailangan natin bantayan yung price action, no? And yung lower time frame confirmation natin. Mabay confirmation sa FX system. Ano yung mga fundamentals and economic data. So if may rejection dito na bullish move, bullish momentum, no? Possible na mag-buy tayo dyan sa key level na yan. Or anticipation ng bullish move, no? Possible na mag-bullish move siya dito hanggang dito or dito. Then if nag-continue pa rin yung bearish momentum, no? Break below sa 2,300 key level, anticipate natin na i-retest yung next key level na which is yung 2,280 key level. Then yung analysis natin sa gold, no? So possible din na i-reject yung price ng market dito, mag-bullish move siya,
And yan. Kaya yung 2,330 possible na buy position din. If nagkaroon ng bullish candle, no, yung bullish price action, confirmation natin sa FX system, no, if hindi siya magdi-deeper pullback dito, yung best case scenario is mag-pullback siya dito for better buy position sa 2,300 key level. Sa DXY naman, so makita natin dito, tuloy pa rin yung bearish move sa DXY, no. So maging bullish lang tayo sa DXY if nag-break above siya dito sa 105 key level. So same pa rin yung analysis natin dito. So hindi siya mag-break above, possible na i-retest ulit yung 105, then rejection ulit. And ito naman, so same lang, no? Dahil alam natin na sa range yung DXY or yung USD index sa price na to. Tingnan natin, nag-range lang siya. Maging bullish tayo if nag-break above siya dito. Yung key level na babantayan natin ito. And analysis natin sa USD. Sa pound yen naman, tingnan natin. So, yung previous week, so sinabi natin sa group natin, sinabi ko sa inyo na maganda mag-buy sa pound yen if nag-pullback siya. Ito yung pullback niya, sabi ko last week, and previous week naman, so yung mga pullback move na maganda mag-buy sa yen, no. So mas maganda mag-buy sa pullback for best entry point. So since bearish pa rin yung fundamentals sa Japanese yen, no, kaya bullish pa rin tayo sa GJ or sa Japanese yen pairs, no. Ayan. Tingnan natin sa trading system natin. So ito sa USD index. Kung makita natin sa DXY, so dito gamit natin, meron tayong USD index sa web broker na ito. Makita natin, may sell confirmation, no. May mga sell confirmation, no, sa 4-hour time frame. Sell confirmation nag-cause ng bearish move. So, ibig sabihin yung sell confirmation dito, ito yung best entry natin for sell. Kaya pwede natin gamitin yung mga confirmation na yan or signal for entry point and exit. Dito naman sa 1-hour time frame nung Wednesday, makita natin may sell. So, nag-bullish move muna siya. So, either way, maganda pa rin mag-sell dito. Makita natin na nag-bearish move siya. Dito naman may buy confirmation, no. Best entry siya dito. If nag-close yan, yung candle dito, lalabas yung buy. So, maganda mag-buy dito. Makita natin nag-bullish move siya. Yan. So, yung cost ng bearish move dito sa USD dahil yan sa lower PTP and EMI, PCE. So, negative news siya sa USD kaya nagkaroon ng bearish move, no. So, dito, na-price in na ng market yung economic data na ito. Alam na ng market yung data, yung information na to. Kaya, pwede natin sabihin na price in na siya or na-digest na ng market yung information. Yung mga information sa economic data, kaya siya nag-cause ng bearish move. Dahil sa fundamentals, no. Then, na-price in siya dito dahil malaki na yung bearish move, no. So, kaya nagkaroon ng bullish move dahil pricing na yung data. So, dapat alam natin yung mga pricing in concept, impact ng fundamentals and economic data, no. Tinuturo ko yan sa mga students ko. May mga educational content tayo about sa fundamentals, no. So, market environment, fundamental analysis, no, mga key level, price action, no. Naaral natin yan, no. Economic data, central bank, market sentiment, no, and yung sa FX effect system natin. So, ito yung mga fundamental analysis, no, mga key level, price action, no, and yung sa FX system natin. So, ito yung mga fundamental analysis, no, mga key level, price action, no, and yung sa FX system natin. So, ito yung mga fundamental analysis, no, mga key level, price action, no, and yung sa FX system natin.
So ito sa currency pips natin for this week no, nagre-reset siya sa 0. So this week, Monday pa lang, so wala masyadong movement sa currency pips no. So lahat ng currency neutral dahil kaka-start pa lang ng week. So if meron tayong economic data sa USD na bullish sentiment, so dapat makita natin na dapat positive tong nasa weekly, daily, or sa 4-hour time frame. So, pwede natin gamitin yung currency pips para magkaroon tayo ng bias no, kung bullish sentiment tayo sa USD, so dun tayo magsisell sa pound USD, euro USD, or sa gold. So ayan lang sa weekly analysis natin, sana may matutunan kayo. So i-review nyo yung mga previous week analysis natin, no, and paano gamitin yung FX system. So ayan lang.